Marami mga blessings, tinatawag na blessings in disguise. Ano ba yung disguise? It could be a mask, a costume, a concealment of true identity. In other words, maraming blessing, hindi laging obvious na blessing. Halimbawa, bad weather. There's no such thing as bad weather because God creates all forms of weather. So what is bad weather probably for those who are going on a picnic is good weather for farmers. Halimbawa, ulan. No? What is bad weather for fishermen? Halimbawa, bagyo. May actually be good weather for many people dahil pag may bagyo, yung polluted air na dadala palayo. So wala talagang bad weather. Kumisan bad lang sa yung very specific situation and your limited interest, but actually it's good for all and for the general population. Failure can also be a blessing. Sabi nyo, bakit? Kumisan may kumukuha ng mga exam, bumabagsak, merong mga attempt sila na contest, natatalo, pero bakit nagiging blessing? Yung pala, pagka sobra kang laging nanalo, magiging mayabang ka lang. O kaya kung nanalo ka ng nanalo, magiging sikat ka at malilimutan mo yung mga basic values in life. Pero hindi dapat excuse yung mga failure for sa buhay natin, sabihin natin, ay buti na lang, nag-fail ako kasi baka mamaya maging proud lang pala ako. We always do our best and we like to be able to be the best people that we can be, but we should always be able to recognize blessings in disguise. Even illness. Bakit nagkakasakit ng tao, hindi na makabangon, na hitutulog na lang, nahihiga ng several days because when your body is almost at the breaking point, you have to become ill, so you will rest and you will recover. So it is a form of blessing. God's blessings in disguise, especially sa mga young people. Let's pray. Our God, we pray now that you may speak to us and to everyone around us. That your words may be our food, our strength, our medicine. We pray that our hearts may become very, very clean container of your word. We pray, Lord, that we may not think of anything else but focus ourselves on you alone right now, and we want you to be our speaker. Please use your servant only as your instrument, but be the speaker, and may your message be a blessing to each one. Lord, we ask you, speak to us powerfully. Open our eyes and ears so we can see wonderful spiritual truths. In Jesus' mighty name, we believe that you answer prayer. And in His name, we thank you, Father. Basahin natin yung Job 5:17 to 18. At itong portion na ito ng Scripture will be the main source of our subject this afternoon. Blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. For He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heal. Itong si Job suffered so many horrible things, but he was a very, very godly man. But he was going through a trial. Pag kayo ay very, very godly and many difficult things happen, it's probably a trial. Meaning, your faith is just being tested and you are going through a difficulty because God knows that you're going to win and in the end, God can give you a prize. Kaya lang, may mga difficulties na hindi trial. May mga difficulties that are consequences of our errors. So, ang tawag doon, chastisement. Some call it punishment. But Job was going through a trial. He was a very godly man, but he lost all his children. They all died in one day. He lost all his wealth, and he lost his health. Dumating yung mga friends niya, unang-una para siya i-comfort, and then later on siya ang sinisi. Siguro nagkaganyan ka dahil marami kang kasalanan, and they wouldn't believe Job that Job was a very, very righteous man. Kaya, lumabas itong sinasabi na ito na, blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. His friends were thinking that he was just being disciplined by God. That's why many wrong things and terrible things happened to him. Sabi, for he wounds, but he also binds up. Sinusugatan ka niya, pero kung nahiwa ka man, tinatahirin niya uli yun. Kung may sakit ka, lalagyan niya ng benda, isasara rin niya yung sugat mo. He endures, but his hands also heal. So what is the blessing here? No? Ano ba yung blessing? Kasi sabi, blessed is the man whom God corrects. So the blessing here is correction or discipline. Why is there discipline? Because life is to be lived in the right way. May tama at may maling daan. Life is to be traveled on the right path. Merong pinaka-straight path to a certain goal, meron namang crooked path that goes to nowhere.
And life is to be lived and played by the rules. Kumbaga, pagka meron kayong bagong cellphone, o meron kayong bagong computer, o meron kayong bagong camera, whatever it is, or a pressure cooker, or an item in the house, merong instruction lagi yung manufacturer niyan kung paano yon gagamitin. Unang-una, 120 volts ba yan o 220? 110 ba o 220? Kasi pag isinaksak mo sa mali, sasabog. Pwede bang hugasan ng water itong makinarya na ito o dapat keep it dry? Pwede ba itong ilagay sa mainit na lugar? Katulad halimbawa ng cellphone, pwede bang ilagay yan sa kalan? Pwede ba yung mahulog sa kumukulong mantika at okay pa rin? May instruction, keep from a hot place. At kung mga ulam naman, halimbawa yung mga pagkain, nakalagay dyan sa instruction, pag binuksan, ilagay na sa ref, dapat ganito yung temperature. Because the manufacturer knows how the item must be used and how the item must be preserved. Now, God is our creator. Kumbaga siya yung manufacturer. Alam niya kung paano tayo dapat mag-function at alam niya kung paano dapat umandar yung buhay. Kaya may instruction din. And that is the Bible. If you do not follow the instructions, chances are you will have damages here and there. Some are damaged beyond repair. Some are just mildly damaged depending on the degree of error that they commit in their lives. So, it is important, therefore, to be disciplined. Because to go out of the right path is to stumble. To go out of it is to fall or to be lost. To ignore the rules, to disobey the rules, therefore, is to be penalized and to be punished. Ano yung tinatawag nating punishment? Punishment is automatic. Meaning, alam natin yung law of gravity. The Lord designed the law of gravity. Naglakad ka sa may gilid na may bangin, tapos nadulas ka, nahulog ka, hindi na kailangang isipin ng Diyos na ihuhulog ko siya. Automatically, mahuhulog ka because gravity is already preordained. It was already there. Yung heat, pagka humipo ka ng mainit na plancha o kaya napaupo ka sa isang pagkainit-init na kalan, hindi mo sinasadya, may kalan pala doon, hindi na kailangang isipin ng Diyos na papasuin ko siya. Mapapasok ka kasi nandun na talaga yon, automatic. Gravity, like getting wet. Halimbawa, may payong na namamayong ka pero lumabas ka dun sa payong na yon o may nagtulak sa'yo palabas, hindi na kailangang isipin pa kung mababasa ka or not. Automatically, mababasa ka. So, ganun din yung buhay. Pag umalis ka dun sa tamang design, pag may ginawa ka na hindi according to the instruction of the manufacturer or the maker, hindi ka na kailangan parusahan. Kaya sasabihin ng iba, bakit naman ang Diyos pinaparusahan ako para lumabas lang ako dun sa rules? Hindi na, preordained na yun eh. Ang duty ng mga tao, malaman ko ano yung rules of God and obey those rules. Halimbawa, ikaw ay isang young person, nakipag-premarital sex ka, tapos bigla ka nagbuntis. Hindi mo sabihin, ang Diyos naman, bakit ako ay dalawa mag-pregnant? Eh, ginawa mo yan eh. Hindi na kailangang isipin ng Diyos na gano'n na magiging bunga nun. Automatic yun, it's already written. Hindi ka nag-aral, hindi ka pumasok, tapos bumagsak ka, huwag kang sasabi-sabi sa Diyos, Lord, i-accept niyo po ako, kailangan pumasa po ako kahit hindi ako po nag-aral, kailangan gumraduate ako kahit hindi ako pumasok lagi. No, may rules talaga eh. If you don't obey the rules, you will fall by the wayside. And bakit merong mga ganong klase na mga mangyayari sa'yo na unpleasant, unhappy, embarrassing? Because you are being disciplined. For God loves, therefore He disciplines. Kasi halimbawa, di ba, yung mainit na plancha, nahipo mo, anong automatic na gagawin mo? Hindi ba ang tagal-tagal, ay, mainit pala, aalisin ko kaya or not? Iisipin mo pa ba yun? Automatic, aalisin mo. Kasi, meron agad na parang punishment eh. Meron ka agad ma-feel na disadvantage or discomfort, kaya aalis ka agad. Kaya lahat ng ginagawa ng tao na mali, meron agad na bunga yon na masakit, mahirap, para huwag siyang tumuloy doon sa paggawa ng mali. Kaya halimbawa, naramdaman mo na, naku, ilang beses ka nagpabaya sa school, bumababa na yung grade mo, ibig sabihin niya, dapat ka nang bumalik sa tama para itaas mo na yan. Hindi yung parang wala pa rin nangyayari hanggang nagkanda, third year ka na sa first year. Nakakatatlong taong ka na sa first year, halimbawa, ang tagal na nun para ma-realize na meron kang ginagawag mali. Kaya, laging merong automatic result. God loves that He disciplines those who get out of the right path, who disobey the rules, or live in the wrong way, so that they will return to the right path. No? Bakit may mga test sa school?
But may exams. May exam para malaman mo ang hindi mo alam. Halimbawa, 1 to 10, true or false, mali pala yung sagot mo sa number 2, ilagay mo true, yung pala false yon. Tapos dadayain mo para ka lang pumasa. Kailangan mong malaman yung hindi mo alam para next time alam mo na. Alam niyo ba kung bakit may mga test at dapat ginagawa ng lahat ng students pag may test? Magte-test. Ibabalik ngayon yung papel mo, nakita mo lahat yung error mo. Dapat yun i-research mo, pupunta ka sa teacher. Ano po ang tamang sagot dito? Bakit mali ako? Bakit X? Bakit mali? Para alam mo na. Because tests are given so you will know what you don't know so that you will make an effort to know it. And upon knowing it, even you failed in the test, now you are a better person because you know. So yung mga test, hindi lang ipinapasa sa lahat ng any means. So iba mandadaya, mangongopya para pumasa. But you will never know what you really don't know. Kaya kung minsan may mga board exams, hindi ka papasa, para malaman mo may mga areas pa pala ng profession na yun na hindi mo alam. Magre-review ka uli ngayon, aalamin mo, magte-test ka uli. Pag pumasa ka, you really are deserving. But to cheat results of tests is to deny yourself the privilege of learning. So you only pass a test, but you don't become a better person pagka mayroong cheating involved. Kaya sa buhay natin, mahalaga yung mga tests ng buhay. Bumabagsak ka at hindi. Ngayon, mabuti kung hindi ka bumagsak, pero kung bumagsak ka, don't despair. Because you can use it as a springboard for you to rise again and become a better person. Nagkaroon ka ng sugat, nagkaroon ka ng mark, nagkaroon ka ng record na hindi maganda, pero natuto ka naman doon. Therefore, in the end, you have actually benefited. Kaya sa school, minsan blessing din yung repeater ka. Halimbawa, third year, repeat ka na naman ng third year. Blessing yon. Kasi, bakit ka magpo-fourth year kung hindi mo kaya at wala kang alam? Ngayon, huwag nyo na sabihin, blessed na blessed ako kasi 3 times na ako nagta-third year. Iba naman yun, hindi na yung blessing. That means you are no longer learning from your mistakes. It is not good to make mistakes, but to make one mistake and learn from it can be turned into something good. Pero hindi dapat paulit-ulit yung mistake mo na yun na lang nang yun. Therefore, correction or discipline is a blessing. Those who are corrected, those who are disciplined, are blessed. Alam niyo ba kung bakit nagdi-discipline ang mga magulang? May ginawa kang mali, meron kang punishment. So, ma-underline sa iyo yung lesson na yon, matatandaan mo, ma-emphasize, hindi mo na uulitin kasi mali eh. Because if your little wrong is not corrected, the tendency is you will make a bigger mistake next time, and it gets bigger and bigger and bigger until you get destroyed. That's why you must be corrected. Now, what are the ways of God's blessings? What are the ways of God's discipline and correction? Pag babalikan natin yung Job 5, 17 to 18, blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. What does it mean to despise? Do not hate, do not avoid, do not dislike the discipline of God. For He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heal. In other words, one of the tools that God can use in disciplining and teaching is wounds. God wounds. Pwedeng wounds na noun, mga sugat. Pwedeng wounds na verb, that God inflicts you with a wound. Bakit sasabihin natin, paano ako gagamutin ng Diyos kung susugatan niya ako? Hindi ba ganun ang ginagawa ng mga surgeon? May sakit ka, hihiwain ka, yung balat mo, yung muscle mo, hihiwain hanggang makarating doon sa bituka mo. Kung yung may bituka mo, tatanggalin siya doon. Hihiwain din niya yun, tatanggalin niya yun. Sa biglang tingin, parang cruel siya. That you are being wounded, but then, the surgeon also binds up. Pagkatapos yung tanggalin yung mali at may sakit na part of your body, tatahiin niya yon, isasara niya unti-unti dahil kailangan mo yon. Sa biglang tingin, parang cruel yung surgeon kasi hinihiwa ka niya, sinusugatan ka niya. But what will happen to a tumor? What will happen to a decaying part of your body that cannot heal anymore? It will make your whole body go to waste. So the surgeon cuts with his knife. Bakit yung dentist? Susugatan niya yung gum mo. Magdudugo-dugo yun. Pero, ang end result nun is that probably a decaying tooth is extracted. Probably, some surgery is done on your gum so that all the bones will be correctly placed. In the end, you benefit.
Dermatologist. Hindi ko alam kung marami na sa inyong nakakaranas ng dermatological help, pero yung ipiprick yung mukha mo ang sakit-sakit, may mga tinatanggal na mga kung ano-ano dyan, parang masakit, nagbabayad ka para masaktan, pero nasasaktan ka because in the process, pinapagaling ka. So the tool of God is wounds or injuries. God endures, but His hands also heal. Yun ang sinasabi. Katulad ng isang coach. Ang magaling na coach sa sports, parang ini-injure ka. Pagod ka na, ayaw ka pang patigilin. Takbo ka pa ng 10 dyan na ikot. Parang ini-injure ka, but in the end, it is for your own good. Yung chiropractor, pinabali-bali ang buto mo, pinapaikot-ikot ka, but in the end, nire-reset ang bones mo. A therapist, halimbawa nagkaroon ka ng isang accident, hindi ka makalakad, yung therapist, pinapalakad ka, hirap na hirap ka na sa punghakbang pa, papipilitin ka, but in the end, it is for your healing. Because, in many good developments of the human person, healing is done by wounding or injuring the patient. Ganon din yung sa mga school na pinapagbasa ka, gusto mo na sana magpahinga na lang, pero pinagbabasa ka, pinag-aaral ka, ang daming ipinapagawa, in the end, it is for your benefit. Same with diet. Ano ba yung mga dietitian? Pinipigil kang kainin yung gusto mo, tinatasahan yung gusto mo, kinukontian niya, gusto mo pang kumain. Those that make you do exercises. Pagod ka na, papag-exercisein ka pa. Schooling, training, all of these things are good things. Pero sa biglang tingin, parang hindi good. Bakit? Ano yung good sa atin agad-agad? That which gives you immediate pleasure. That which you like. That which does not require you to exert too much effort. But in the end, when you only do that kind of good, it will be bad for you because you will not be the best person that you have to become. Kaya sabi sa Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So no discipline seems pleasant at the time. Pag dinidisiplin ka, naiinis ka sa nagdidisiplin, sa nagtuturo, pero in the end, you will be thankful that you have been disciplined. Siguro nakakita na kayo ng mga taong lumaki na hindi malang nadisiplina ng magulang. Kahit saan na lang sila pumunta, nakakainisan, nagagalit yung mga tao dahil hindi sila marunong makisama, hindi sila marunong tumulong, tatamad-tamad sila, hindi sila polite. Nobody likes them. So in the end, yung ibigay mo lahat ang gusto ng anak mo, nagiging masama para sa kanya dahil hindi siya nagiging likable. And in this life, you need to be likable because you need help of other people. And people help those that they like. Kaya mahalaga, likable ka. Ano yung mga wounds at mga injuries na pinag-uusapan natin? Yun ang correction at yung discipline. That can be the pain, the sorrow that goes with learning. Pwede rin yan limitation. Na-discipline ka, na-limit ka. Halimbawa, you're grounded o hindi ka pwedeng lumabas ng bahay 1 week. Wala kang cellphone ng 2 days. Hindi ka pwedeng pumunta doon at pumunta dito dahil meron kang ginawa na dapat i-correct. No? Embarrassment or shame. Na-embarrass ka, napahiya ka. So that can be a disciplinary measure. It could be corrective if done and applied in a good amount. No? Failure can teach you to do better. And then of course you pay. Sometimes with literal wounds. Meron mga ang hilig-hilig magmotorsiklo, hindi naglalagay ng helmet, tapos biglang nahulog, nabiyak ang ulo. Yan ang bayad niya. Talagang wound. Merong mga careless sa buhay, ang babata nagda-drive lang hindi naman sanay, ang bibilis, aksidente, mapuputulan ng isang paa all his life. Yan ang bayad. Kasi pala, kung hindi nangyari sa kanya yan, sa susunod na accident niya, patay na siya, ang dami pa niya mapapatay. So, nagiging tulong kahit sa biglang tingin, parang hindi maganda. So, they can be literal wounds also. Now, what are the instruments of blessing? So, pinag-usapan na natin yung ano yung form ng blessing as discipline. Anong instruments? Anong ginagamit ng Diyos para tayo i-bless through correction and discipline? One is nature. And we have already discussed that. Hindi na kailangan mag-decide ng Diyos na malulunod yung nahulog sa tubig na hindi marunong lumangoy. Malulunod talaga yon. Preordained, written. Nature. Romans 1:20 says, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature
have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Of course, maraming ibang application, yung Romans 1:20, pero ang gusto nating makuha dyan, yung sinasabi na ang Diyos, makikilala mo rin sa mga nangyayari sa nature na siya rin ang nag-design. So, pwede tayong i-discipline ng God through nature. Hindi ka nag-ingat sa iyong balat, nagbilad ka ng 12 noon, maaraw, may sunburn ka, natural law will tell you na may consequence ang iyong ginawa. Hindi ka kumain ng 3 days, nang hina ka, nahimatay ka nung merong sports, natural law. Hindi ka natulog kagabi nung oras ng tulog, text ka ng text kung anong ginagawa mo, so ngayon aantok-antok ka sa ating time ng worship, natural law. Alam nyo ba na ang lahat ng utang pwede mong matakasan, pwera lang ang utang sa tulog? Babayaran yon. What else is another instrument of God in giving us discipline? Events. Fruits of one's deeds. Pagka meron kang ginawa, meron kang inisip na masama, may ginawa kang masama, may bunga yon. So, nadidisiplin ka. Ibig sabihin lang nun, nung gumawa ako ng mali, masakit ang naging bunga, therefore, dapat akong tumigil ng paggawa ng mali, dahil kung hindi ko ito titigilan, magiging mas masakit, magiging hindi na ako makaka-recover sa mga mangyayari pa pag hindi ko tinigilan ng pag-iisip at paggawa ng masama. So, pati mga masamang nangyayari sa ating buhay, yung masakit, discipline yon para tayo matuto. Halimbawa, mahilig kang mag-spread ng gossip. Pagkatapos kumalat na ikaw ang nag-start nun, nagalit na sa iyong kaibigan mo, nawalan ka na ng kaibigan, discipline na yun sa iyo para sabihin mo, I am being limited by God so that I will not do worse things. Kasi lesson na to sa akin Kaya pag may nangyayaring masama, dahil bunga ng paggawa natin ng masama, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kasi inaalaw niya yung mangyari para matuto tayo at huwag na tayong gagawa ng mas masama pa. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani. Titingnan nyo lang sa buhay nyo kung ano man yung station nyo ngayon in life, ano man yung ine-enjoy nyo o lack of enjoyment, it is a product of what you have done in the past. Because ang sabi sa Bible, inaani kung ano ang itinanim. Of course, another instrument and very powerful instrument of God's blessing is authorities. Yan ang ginagamit ni Lord para tayo i-correct at i-discipline. God doesn't go down from heaven to give rules or to discipline or to punish or correct. God has representatives. At ano yung mga representatives na yon? Romans 13:1-2. Everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So ano-ano yung mga authorities? Ano-anong mga ginagawa ni Lord na instruments para yung kanyang discipline maibigay? One of that is government. So may ginawa kang mali against the law, you will suffer. Huli ka ng pulis, nakukulong ka, you are fined, you are made to pay the government. Hindi na kailangan na ang Diyos, pag meron kang pinatay, bumaba pa from heaven para ka ikulong. Yung gobyerno ay kumikilos para mangyari yon. Kasi sabi, lahat ng authority, God ang nag-institute dyan. Kung nandyan yan ay inilagay dyan ng Diyos. At nananatiling nandyan yan, kasi pinapayagan ng Diyos na nandyan yan. The organization is authority. Kung nagtatrabaho kayo, maybe it is corporate authority, yung mga manager, mga executives dyan, civic groups, etc. And one of the most important institutions of authority that God has given to man to discipline and to correct people is the family. Kaya may parents, may mga elders. Unless your parents are insane or they totally abnormal, they will teach you what is good. And they will punish you if you do what is wrong. Kasi pag hindi ka naparusahan sa paggawa mo ng mali, sa maliit na bagay, lalaki ng lalaki ang kamalian mo dahil hindi mo alam na may kaparusahan ng paggawa ng mali. Later on, when your parents are not there anymore to protect you, there's no one to protect you, and you keep doing wrong, you're going to self-destruct. Kaya maliit pala yung mga bata, tinuturuan ng mga parents. Pagka may binigay sa'yo, what will you say? Thank you. Diba? Pagka meron kang ginawang mali, napapalo ka, kasi iko-correct ka Pag maliit ka pang bata, mahirap namang maging abstract at maging profound at maging napakataas ng discussion dahil may ginawa kang mali. So mas maiintindihan mo palo, kaya ka napapalo.
Pero pagka lumalaki ka na, may isip ka na, ano na ang pinapalo, hindi na ang katawan mo, kundi ang puso mo, ang ego mo, yun na ang napapalo kasi pagsasabihan ka na lang. Kaya dapat nararamdaman mo yun, hindi na kailangan physically saktan ka pa para lang ma-realize mong meron ka mali. Yun lang hindi ka kinakausap o cold sa'yo, yung parents mo. Mag-isip-isip ka na, bakit kaya? Kasi yun na naman yung kapalit ng palo, hindi na physical, emotional na, psychological. At pag kinakipag-usap sa'yo ng halika, mag-usap tayo, ibig sabihin, mental, intellectual. Iginagalang ka na ngayon ng matanda, hindi ka nalang pinapalo, kinakausap ka na. Ibig sabihin, ang tingin sa iyo, you are capable of understanding. Therefore, you are being dealt with on the level of the intellect, not on the physical. Kaya pag kinakausap, hindi ka iwas ng iwas. Kakausapin na naman ako. Tutulog na ako, magdadabog ako para huwag akong kausapin. The family is the instrument of God to correct errors. Because the family is the microcosm of the world. It is the small version of the whole world. May konting competition dyan nangyayari, kailangan mo ng cooperation ng mga tao, may mga nagkakasakit, may challenges, may glory, may shame. So that the family is a training ground for you to behave in the real, bigger world. Kaya mga parents, binibigyan niya ng malaking task to discipline. And of course, the church is another authority. That God has instituted so that there will be discipline. That's why the church promotes, teaches, and exercises discipline. Kaya kailangan din ang tao nagvo-volunteer sa church. But you know, it's a free country. There is a separation between church and state. To the point that people may disobey church authority and yet not go to jail. And yet not be punished by the law. Pero there is a higher law that punishes such infringements and such abuses. Kaya dapat, kung hindi man tayo huhulihin ng pulis dahil hindi ka nagsa-Sunday school, hindi ka huhulihin ng pulis dahil hindi ka umate ng Bible study, ikaw na mismo ang magbantay sa sarili mo. Kasi God has angels that can serve as the police who will discipline you if you don't live correctly. So authorities are there to represent God. Authorities are there because God has placed them there. And the godly reaction to authority, to their teachings, and to their discipline is to be submissive. Romans 13, 3-4. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right. And he will commend you, for he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an angel of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. So sabi, kung gumagawa ka ng mabuti, wala ka namang problema sa authority eh. Gustong-gusto mo pang abutan ka eh, kasi may ginagawa kang mabuti. Pagka naglilinis ka ng bahay, gusto-gusto mo dumating yung parents mo para makita nila eh. Pero kung may inutos sa'yo na linisin mo, tapos hindi mo ginawa, ayaw pang dumating sila. Lalo't kung aabutan ka na wala kang ginagawa doon, mapapagalitan ka lalo. So, yung reaction natin sa authority is dependent on how we obey. Because if you're obedient to authority, you're glad that there is authority who can commend you and reward you. But if all you want is to disobey authority, you want to be away from authority. Kaya may mga kabataan, laging gusto malayo sa magulang, laging gusto malayo sa church, malayo sa mga matatanda, kasi ayaw nila mag-obey.
Pero nakikita nyo yung kahit sa school, yung laging nabibigyan ng award, yung laging honor, laging nakadikit sa teacher, laging bubuntot-buntot, laging gumagawa ng extra project. Kasi nare-reward, nararanasan niya yung reward eh. Pero yung laging napapagalitan, layo ng layo, absent ng absent. So cycle. Cyclical. That's why life is what we make it. And it depends on how you deal with authority. God shows His love by correcting and disciplining His children. Kahit sa gobyerno, when the government is righteous. Sa mga familia, when the parents are righteous. Kahit sa church, when the leaders are righteous. Those who do wrong are disciplined. Ano ba mga discipline? Either, one, you are punished, you are made to suffer, or two, you are not given blessings. Blessings are withheld. Privileges are withheld. Kaya mo, kahit sa mga anak, minsan, wala kang baon isang linggo, o hindi ka pwedeng magganito, nawawala yung privileges. Sa mga organization, hindi ka pwedeng magbakasyon, wala kang bonus, o wala kang magandang posisyon, napupwera ka sa mga event, discipline yon. Kaya dapat nag-iisip ka, bakit kaya ako dinidiscipline? And instead of being rebellious, is to be thankful, because all people, all instruments of discipline are instruments of God. And God disciplines us, so we will be corrected, para hindi lumala ang ating mga kamalian. So God shows His love by correcting His children so they will not fall, they will not become worse, and they will not die. God is instruments of blessing. Those who obey those instruments are happy. Those who disobey have to be afraid and they suffer. Do not avoid discipline. Do not hate correction. Job 5:17, blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Ang dapat nating life principle, and if there's only one thing that you will remember from this message at this time, ito lang to. Are you listening? Remember this, if you will remember only one thing that came from Pastor Ed. Seek, love, correction. Maghanap kayo ng correction and love correction. Huwag kayong nagagalit, eto, sisermon na naman ako nanay ko, tatalikod na nga ako. Lalakas akong tugtog, maglalagay ako ng earphone. No? Seek correction. Proverbs 9:8, rebuke a wise man and he will love you. Ito ang difference ng wise at foolish. Foolish people don't want to be corrected. Therefore, they remain foolish because they don't get corrected. But wise people love correction. And because they love correction, they become wiser. And because they become wiser, they love correction more and more. Isipin niyo kung kayo wise or foolish. By this standard. If you hate correction, you are foolish. Iko-correct na naman ako ito. Ayokong kasabay ang nanay ko. Pinapakilaman pati pagkain ko. Gusto ko yung buong sandok. Pinapasok ko sa loob ng bibig ko. Tinuturuan pa ako ng mga manners. You know, this is the attitude of foolish people. Pero halimbawa, gusto kong kasabay yung uncle ko na yun, o auntie, kasi nako-correct niya yung mistakes ko eh. Can you imagine that? You are going to be a better person because you're being corrected. So you love correction. Yung mga kabataang babae na, ayoko na nga pakita sa nanay ko bago ko umalis ng bahay ko. Kasi nakalabas na yung pusod, nakalabas na yung... Wala nang natira. Salon pas na lang ang damit. Band-aid, ang baro. Tapos nagagalit pag pinupuna. Si bibilad-bilad mo yung katawan mo sa kalsada, pag hinabol ka ng mga lasing o ng aso, tatakbo ka naman. So, may ipaparada ko yung sarili ko sa harap ng nanay ko para malaman ko kung approved na siya or not. Kasi ipapahama ka ba ng nanay mo? Pero marami mga kabataan, umiiwas. Dumadaan lang sa bintana, sa likod, sa fire escape, para huwag makita ng lola kung anong itsura. Marami pa, dalawa ang dalang damit. Naku, parang madre pag lumalabas ng bahay. Pupunta sa mall, pupunta sa toilet doon, magbibihis, biglang band-aid na lang natira. Why will we hate correction? Alam nyo ba, para sa mga matatanda, para sa mga magulang, ang hirap mag-correct. Bakit mahirap? Kasi yung mukha nung anak mo na kinokorek mo, parang chicharong bulaklak na nalukot pag kinokorek mo. Ang gusto, wag pakialaman. So, kung ikaw parent, masama ang loob mo rin na yung anak mo hindi nakangiti sa'yo, ayaw kumibo, ayaw kumain, nakasabay ka, laging itatago, laging tatampo-tampo. Yung parent, siyempre, masama din ang loob nun.
So kung maaari lang sana, ibigay na lang lahat ng gusto nyo para lagi kayong hahalik-halik sa magulang, lagi gayakap-yakap. Pero, ang tunay na mga magulang na nagmamahal will correct you kahit na painful sa inyo at painful din sa kanya. Sasabihin pa ng iba, nakakaingit na may kong friends, hindi sila pinapakialaman ng parents nila. Huwag kayong maiinggit sa ganon. Kasi either hindi sila mahal o talagang walang panahon para mahalin sila, hindi na tuloy sila napapakialaman. Sapagkat mas masarap sa magulang, yung pagka alas 9, alas 10 ng gabi, matutulog na sila kahit wala pa kayo. Pero yung magulang na antay ng antay, alauna, alas 2 ka pa darating, babiruin mo kung gaano kakamahal ng magulang mo, inaantay ka, chinecheck ka. Yung iba pa, ite-turn off yung cell nila pag tumatawag ang nanay. No? Titingnan ko sino yung pangalan, pagka boyfriend, kandara pa sa pagsagot, halos malulok ang telepono. Pero pag nanay, naku, reject. Samantalang kinokorek ka, hinahanap ka, ang maawa kayo yung mga anak na walang magulang na naghahanap sa kanila, yun ang kawawa. Kasi walang magulang na mag-iisip na sisirain ko nga ang anak ko. Sometimes yung style nila, pwedeng mali. Pwede. Pero not the intention. Because no loving parent, no church, no authority will intend to destroy the people under their authority. Sometimes because people are the ones implementing God's discipline, may human error. May human error. Yung style, yung timing, yung wording, pero ang titingnan nyo yung intention. The intention is to correct you so that you will be saved from disaster. That is what is important. So what will you do? Seek and love correction. Pag mayroong gusto magsabi sa inyo, alam mo, may sasabihin sana ako sa iyo eh. O ano ba yon? Huwag kang, baka magalit kay, hindi, sige sabihin mo. Ang pangit kasi ng gupit mo eh. Ah, ganun ba? O sige, magko-consult ako sa mas marurunong. Hindi yung, wala kang pakialam sa buhok ko. Ganun agad ang attitude mo. Next time, hindi na yun magkakalakas ng loob na i-correct ka. Kasi yung pala kakainin mo ng buhay, yung nagko-correct sa'yo eh. Alam nyo yung isang tao na talagang mabe-bless siya? Yung tao na hindi na natatakot yung iba na lumapit sa kanya para siya i-correct. Hindi na yung kutakot-takot na timing, kutakot-takot na mga pakikiramdam bago sabihin. Kasi, if we're going to communicate to people around us that it's alright, you may correct me, I will listen. I will not always obey, especially kung hindi naman kita parents, kung sino ka lang, may isasuggest ka, I will always listen. I will not promise complete obedience, but I will give you time to speak and I will listen. And I'm going to study and reflect on and pray for what you say. If we're going to let people know that, then we will be much, much better. Hindi ko alam. Kung nararanasan nyo na may kaibigan kayo, gusto nyo i-correct, pero naisip nyo baka magalit. Halimbawa, may body odor. Ting dumarating siya, parang may dumadating na kanal. Pero hindi mo nyo malang masabing, alam mo, yung kilikili mo, amoy kanal. Kung hindi mo masabi yon, di hindi mo siya matutulungan. Amoy kanal siya, akala niya, amoy pabango siya. Samantalang kung siya, open yung kanyang heart, at pwede mong sabihan, hindi ba? Siya yung magbe-benefit na nasasabihan mo. That's why it's good to let people around us know that it's okay. They can speak and they can correct us. Especially our elders, our parents, especially our superiors. Yung mas nakakatanda o mas may rango, dapat nating binibigyan nyo ng chance to correct us. Katulad ba sa camp? Kung minsan meron tayong mga policies sa mga camp, o ito hindi pwedeng gawin, ito
Pwede. Dapat natin isipin, bakit kaya ipinagbabawal? Hindi lang isipin mo, it's very inconvenient for me, therefore it is bad. Because sometimes, we have to be corrected. Many times we have to go to a camp because we are reminded of the many errors that we are not reminded of if we are just at home or if we are just in our schools or at work. That's why you take advantage na, salamat may camp, pwede kong maalala yung mistakes ko. Baka meron ako mga bisyo na sobrang-sobra ng bisyo, hindi ko na makontrol, hindi ako kinokontrol ng parents ko. Sasabihin ko pa sa camp, parents ko nga, hindi ako kinokontrol, kayo pa. Abay, pinagmalaki mo pa na hindi ka kinokontrol. Kawawa ka naman. Meron ka palang bisyo, hindi ka malaman ikinokorek ng parent mo. So, salamat ka mo may camp. Kung pinapayagan ako ng parents ko sa mali, at least may nagre-remind sa akin ng wrong. Therefore, I can become a better person. Only a fool does not change his mind. When correction is given, only a fool does not change his mind. It is much easier to always agree with people. O gusto nyo mag-drugs? O sige, mag-drug kayo, magbangag kayo dyan. E di gusto-gusto nyo ngayon ako, papilar ako with you, sige, payagan ko kayo. Pero mabuti ba akong pastor noon kung pinayagan ko? Mabuti ba akong magulang noon? Mabuti ba akong kaibigan? Ikaw naman, nakakalimang nobyo ka na, yung mga kaibigan mo, hindi ka malang i-correct. Ano ka ba? Ito na lamang nagpapalit ka ng damit, nagpapalit ka ng boyfriend. Gusto mo, hindi ka pinapakialaman. Anong klaseng friend yon? So, i-value natin yung mga nagko-correct sa atin. Because it is hard work for them. It is easier for them to just agree with us. They might even be more popular. But real people who care, people who really love, will disagree when they have to disagree. Will discipline when they have to discipline. Because they don't want you to go astray, because they don't want you to destroy yourself. It is important. So anong dapat nating tandaan? Seek and love correction. Ikaw na mismo, kung hindi ka tinatanong ng mga kaibigan mo, meron ba akong mistake na nakikita mo, pwede ko i-correct? Minsan, kumakain kayo ng mother mo, nagbe-breakfast kayo, pwede mo itanong, Mami, meron ba akong behavior na you think needs correction? Seek correction. Because it is for your improvement. And remember, room for improvement is the biggest room in the world. You can never stop improving. And as you keep on improving, you can only become better and better and better. And to improve, we need to be corrected. Huwag tayong umiwas sa correction, mahalin natin yon. Sabi sa Proverbs 9:8, rebuke a wise man, and he will love you. Let's bow our heads before the Lord. Salamat po aming Diyos sapagkat maaari kaming mag-isip. Maaari kaming manahimik at tingnan kung anong kalagayan namin talaga. Lord, we want to be corrected, especially by you and by your representatives. We don't want to be left alone to ourselves when we self-destruct. Unang-una, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga ipinapadala mo sa aming buhay para kami ma-correct, para kami maitama. Salamat po sa ministry nila. Bagamat mas madali sa kanila na lagi nilang sumang-ayon sa amin at magiging popular pa sila, but they take the difficult and sometimes unpopular stand of disagreeing with us just to correct us. Thank you, Lord, na meron silang genuine concern. Because only those who genuinely love will go through the hard work of correcting and disciplining us. Mas madaling pumayag na lang, mas madaling mangonsinti na lang. Patawarin niyo rin kami, Panginoon, kung kami nagiging mga konsentidor sa mistake ng iba, mga kapatid namin, kaibigan, kakilala. Dahil gusto namin maging popular, gusto namin madalian lang kami, huwag na kaming kalabanin. So payag na lang kami ng payag. Well, we know that there are times when we have to speak, disagree, and correct people around us. So Father, if that's the case in our lives, forgive us. Forgive us for not loving enough and not caring enough so as to correct and rebuke. At ang dalangin namin, Panginoon, maalala namin lagi to seek and love correction. And if you give us wisdom and we have the opportunity, makita mo rin nawa kami, Lord, na we give correction to those who need it. Even though we may become unpopular, even though we may be disliked for a moment, teach us to be strong and to always do what is right.
Salamat, Lord, sa pagbibigay niyo sa amin ng opportunity to assess ourselves.